Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, ito ating pag-usapan ngayon ay napakaraming trabahador na kinakailangan, 30 kataong kinakailangan. At again, sinasabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee. At ito ay nasa Pilipinas na agency. Pwede kayong mag-apply online. I-email nyo na lang yung inyong resume. Kung kayo man ay qualify sa mga trabaho dito, subukan nyo mag-email na lang. Hindi nyo na kailangan. Kahit saang lugar kayo, pwede kayo mag-apply dito. Subalit sinasabi ko sa inyo lagi na kung kayo man ay may mga sapat na work experience, basahin nyo muna ito. Tingnan ninyo itong ating video upang kayo ay alam niyo kung kayo ba ay qualify dito, no? Huwag kayong basta-basta mag-apply lang. Sige, apply lang tayo, kahit hindi kayo qualify. Huwag kayong magbaka sakali. Dahil ang baka sakali na yan, hindi pwede mag-work sa Canada dahil importante na kayo ay mag-qualify. Kung wala kayong work experience, medyo huwag muna kayong mag-apply. Pero kung meron kayong mga sapat na qualification, subukan nyo mag-apply, subalit. Sinasabi sa inyo, basahin nyo muna bago kayo mag-apply. Dahil dito sa Canada, importante yung inyong kompetisyon sa paghahanap ng mga trabaho, kompetisyon sa mga trabaho na inyong ina-applyan. Dahil sa napakaraming aplikante, no? Ang problema dito talaga, yung iba dito ay napakahirap ng kanilang mga resume dahil hindi ganun ka detalyado yung inyong mga previous job experience. Importante na i-detalye ninyo ang inyong mga ginagawa. Kung kayo man ay naghanap bilang isang welder, kayo man ay naghanap bilang isang cleaner, isulat nyo na maayos. Kaya nga siya sabi sa inyo, doon sa Indeed, maghanap kayo ng trabaho doon. Tapos maghanap ka ng 3 trabaho sa cleaning na iba-iba, basahin mo. Tapos tingnan mo anong mga common words na ginagamit nila. Kopyahin mo, ilagay mo sa resume mo. Kasi yung mga cleaner na yan, pagmamap, pag-sweep, yung mga pag-vacuum, mga common yan na ginagawa. Ilagay nyo doon sa inyong resume. Okay? So ito naman ating pag-usapan ngayon ay itong ang napakagandang opportunity dahil ang agency ay nasa Pilipinas. No? Pwede kayong pumunta sa workabroad.ph dahil ito po ay nandun sa workabroad.ph. Subukan nyo mag-apply kung kayo man ay may mga TESDA, kayo man ay may mga training, may mga work experience, kayo man ay mga high school, subukan nyo, okay? Subalit, basahin nyo muna. Kung kayo man sa tingin ninyo ay qualify kayo, hala, sige, apply tayo dito, okay? So, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity sa Canada dahil napakaraming website na pwede kayo puntahan. Pwede kayo pumunta sa job bank, mag-sign in kayo dyan. Punta kayo sa Indeed, mag-sign in kayo dyan, i-download ninyo inyong resume. Okay? Dahil ganun ang Indeed, kailangan mo mag-sign in. Punta ka sa Saskatchewan Jobs, mag-sign in ka, tapos mag-send ka ng mga application para ma-notify ka every time na may mga trabaho na para sa iyo. Kaya ka mag-sign in dyan. Okay? So, batay guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang agency sa Pilipinas at 30 kataong kinakailangan. Okay? So, halika, tingnan natin kung ano ba itong trabaho na ito. So yun guys, ito pong ating trabaho ay nandito sa workabroad.ph at industrial meat cutters. Ang kinakailangan dito ay 30 katao. Ang agency ay Venture Management Systems International Corporation. Itong trabaho na to ay matatagpuan doon sa Manitoba sa Winkler. At $16 per hour. Ito po ay hanggang March 21. No? So, subukan nyo to kung kayo man ay qualified dyan. At again, sinasabi ko sa inyo, itong job details na to, ay ito yung inyong, basahin nyo muna. Kung kayo man ay may ganong klaseng trabaho, kopyahin nyo, ilagay sa resume, tapos dagdagan nyo na lang. Okay? Para hindi masyado halata na dagdagan nyo na lang. Okay? So, again, ito po ay mga slaughter animals and prepare them for the process, deboning and or able to cut. Trim and prepare carcasses for packaging and marketing. Saw, split, or scribe carcasses into smaller portion to participate handling. Okay? So again, pull, twist, and remove bones and cut meat into standard cuts in preparation for market. Cut bones
from standard cuts of meat such as chunk, ham, loin, plate, round, and shanks to prepare meat for packing and marketing using a knife and meat hook. Insert the knife into the meat around the bone to separate meat, fat, tissue, and defects. So, kung meron kayong mga klase trabaho ganito, kopyahin nyo. Okay? So, again, meron pa ditong dalawa. So, follow food safe and healthy safety requirements, willing to attend trade test. Oh, meron pala tong test na gagawin. Tingnan natin kung marunong ba talaga kayo. Ano? And again, ang kanilang qualification dito ay kung kayo man ay may mga 3 years work experience is required, and then candidate must be at least high school graduate. Kayo man ay mga high school graduate dyan, subukan nyo. Kung meron kayong mga training sa TESDA, hindi naman sinabi dito, but again, 3 years continuous work experience as a butcher, meat cutter, deboner within at least in the last 5 years without gaps and unverifiable employment history. Training in butchering, slaughtering, meat cutting, deboning is advantageous. With good deboning and knife skills, able to meet and handle carcasses for various weight on a daily basis. Communication skills, have good spoken written English. And again, ang kanila dito ay CLB number 4 ay minimum lang to. Okay? So, but again, sabi sa inyo guys, ito po ang kanilang agency. Subukan nyo tong puntahan. Ito po ay nasa Ninoy Aquino Avenue, Parañaque. Okay? So, but again, sana po ay mapuntahan ninyo itong trabaho na to doon sa workabroad.ph dahil nakapost ito. Subalit siya sabi ko sa inyo, importante na meron kayong, ito nga siya sabi ko sa inyo na magkuha na kayo ng CLB or IELTS dahil ito po ay nag-require talaga na lalo na itong mga butcher, nagre-require sila ng CLB or mga IELTS. Kaya nga siya sabi sa inyo na mag-umpisa na kayo mag-aral dyan dahil importante na meron kayong IELTS or CELPIP dahil ito rin si Magsaysay at si Mercan yata ay nagre-require sila ng mga CELPIP or IELTS. So patayin guys, ika-clarify ko lang sa inyo. Ako po ay isang vlogger lang. Wala po akong connection sa mga agency na to. Okay? Nagbablog lang po ako. Wala po akong affiliate ng mga agency. At again, sinasabi ko rin na wala po akong Facebook Messenger. Hindi po ako yung nagkausap nyo sa Facebook Messenger. Okay? Wala po akong Facebook Messenger. Wala po akong WhatsApp. Okay? So, yung mga gumagamit dyan ng Noitebs Vlog, hindi po ako yan na inyong kausap, lalo na nanghingi ng mga processing or whatever. Wala po akong hinihingi at wala akong messenger. Kinaklaro ko lang sa inyo. Okay? So, but again guys, sana po ituloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. At sana one of these days, magkita tayo dito at ayusin niyo ang inyong mga requirements. Yan talaga ang sinasabi sa inyo na ayusin ang inyong mga requirements kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Dahil napakalaking bagay po yan na kayo ay ayusin nyo. Evaluate yourself. Kung kayo ba ay mag-apply sa trabaho na to, kayo ba ay, do you think matatanggap kayo dito? Okay? So, importante po yan. So, again guys, pwede nyo i-share ito ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta rin sa Canada. Na sana po ay, kung hindi man ito para sa inyo, maghanap tayo ng para sa inyo at tuloy-tuloy nyo lang na maghanap kayo ng mga trabaho dito dahil pwede kayo pumunta sa Job Bank, sa Indeed, sa Saskatchewan Jobs, ito nga, workabroad.ph. So, subukan nyo lang puntahan yan araw-araw para at least makikita nyo kung kayo ba or meron bang trabaho para sa inyo. So, balit guys, kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po ay masubscribe nyo aking YouTube channel, Noitebs Vlog, at pwede nyo mabisita rin aking Facebook, Noitebs Vlog din. At ito po ay nasa 259,000 ang aking followers at ang aking TikTok din. Meron akong TikTok. Sana po ipuntahan nyo. So, ganun po mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood sa aking channel. Ako pala si Noitebs. God bless and a wonderful day.